Ikaw ba ay naniniwala kay Jesus o sumasampalataya sa Kanya? Naranasan mo na ba ang kapayapaan niya? Inaanyayahan ka namin na manood sa online worship service ng Parola Grace Christian Fellowship. Sasayo na sa ilang saglit! Magandang araw po sa ating lahat. Welcome to Parola and Kabisig Grace Christian Fellowship Online Worship Service. Praise God! Kami ay nagagalak at dahil muli na naman tayong magpupuri, magpapasalamat, mag-aaral at sasamba sa ating Diyos na buhay. Ang videong ito ay maaari din nating ibahagi sa ating mga kaibigan, kapamilya at katrabaho upang makarinig din sila ng salita ng Diyos. Kaya after this, don't forget to share our online worship service video na makikita din natin sa ibabang bahagi ng screen na ito. Kung ikaw naman ay first-time viewer, kami ay lubos na natutuwa dahil maaari ka ring sumabay na sumamba sa Panginoong Hesus. After the online worship service at meron kang katanungan o nais mo na ikaw ay aming ipanalangin, maaari mong ipadala ang iyong prayer request sa aming email address na efcp.pgcf@gmail.com o sa efcp_@yahoo.com o kaya naman sa aming messenger account na PGCF Luzon Region. Magandang simula ito para lubos ka naming makilala kahit na tayo'y pansamantalang magkakalayo. Bago tayo magsimula, nais ko lamang ibahagi ang nakasaad sa Book of Jeremiah, chapter 29, verses 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Maaaring sa panahon na ito, na itatanong natin sa ating mga sarili o sa ating Panginoong Hesus, ano nga ba ang plano niya para sa atin? Mahirap isipin na ang plano ng Panginoon ay patungo sa liwanag. Pero kapatid, itong ating binasang sa Biblia na alam niya ang kanyang mga plano para sa atin. Walang anuman o sino man sa mundong ito na pwedeng magturo sa atin sa tunay na lunas o solusyon sa pinagdadaanan natin. Bagamat tinuturuan tayong ituon ang ating pagtitiwala at pag-asa sa tunay na nakakaalam ng future. Kaya samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoong Hesus, tunay nga na ikaw ay dakila, makapangyarihan. Ikaw lamang ang nakakaalam ng pwedeng mangyari sa kinabukasan. Maraming salamat po sa mga buhay na salita na aming binasa, Lord. Maraming salamat po na tinuturuan niyo po ang bawat isa sa amin na magtiwala sa inyong mga pangako. Salamat po sa buhay na pinagkaloob niyo sa bawat isa. Salamat po sa oportunidad na pwede po ulit kami makapakinig ng inyong mga salita na kung saan pwede po namin itong paghugutan ng lakas sa kabila ng mga pangyayari sa mundong ito. Lord, patuloy niyo nga po kaming samahan, patuloy niyo po kaming bigyan ng bukas na isip at puso para mapakinggan at maisabuhay ang bawat salita na maririnig namin sa umagang ito. Lord, kaya po ngayong araw na ito, sa inyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Again, gather your family and friends and worship with us.
A blessed Sunday to everyone. Come and join us as we praise and worship the Lord through singing. Ang kailangan ko ay ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala nang sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ay ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala nang sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala nang sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala nang sa'yo'y maihahambing, awit ko'y iyong dinggin. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala nang sa'yo'y maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Magandang araw po. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa libro ng Colossus chapter 1 verses 15 to 20. Siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay na nasa langit at nasa lupa. Ang mga bagay na nakikita at hindi nakikita,
maging ang mga trono o mga pamamahala o mga pamunuan o may mga kapangyarihan. Lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya mismo ay una sa lahat at ang lahat ng mga bagay ay mananatiling sama-sama sa pamamagitan niya. Siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Siya ang pasimula, ang pangunahin sa mga binuhay mula sa kamatayan upang sa lahat ng bagay ay siya ang maging kataas-taasan, sapagkat ikinalugod ng Diyos na ang kanyang buong kalakasan ay manirahan kay Kristo. At sa pamamagitan niya ay pinagkasundo sa kanyang sarili ang lahat ng bagay, nasa lupa man o nasa langit, na sa pamamagitan ng kanyang dugo na dumanak sa krus ay nakamtan ang kapayapaan. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas. Tayo po ay nasa Colossians chapter 1 verses 15 to 23. Ito po ang pag-aaralan natin sa pagkakataong ito. At marahil bilang Kristiyano, may mga struggles tayo nararanasan o paglalaban ng kalooban o kaya pagdududa sa pagiging Kristiyano natin, sa pagiging mananampalataya sa Panginoong Jesus. May mga may mga tanong sa kaisipan natin na pumapasok at nais natin ng kasagutan. Halimbawa, ang mga tanong na, sino ba si Jesucristo? Sino nga ba siya talaga? At pagkatapos, isa pang tanong, bakit ang kaligtasan, kapatawaran ng kasalanan ay nakasalalay sa pagtitiwala sa Kanya? Sino nga ba talaga si Jesus Christ? Karapat-dapat pa siyang pagtiwalaan natin. Ang isa pa, may kabuluhan ba ang magtiwala at sumunod sa Kanya? May kabuluhan ba na siya ay sambahin at paglingkuran natin? Kaya nga, mahalaga na masagot natin ang mga katanungang ito. Alam niyo po, mahalaga ang kasiguruhan sa mga katanungang ito kasi bilang Kristiyano, bilang sumampalataya sa Panginoon Hesus, kapag hindi tayo magiging sigurado sa mga kasagutan sa mga tanong na ito, ang buhay natin bilang Kristiyano, bilang mananampalataya ay magiging mabuay at madali tayong matangay ng mga maling katuruan. Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, may mga maling katuruan na pumasok doon sa iglesia sa Kolose. Ang mga maling katuroang ito ay inaatake ang persona ng Panginoong Hesus at ang mga gawa ng Panginoong Hesus. At sinasabi nila na ang pagtitiwala sa Panginoong Hesus, ang pananalig sa Kanya ay hindi sapat. Hindi ito sapat para makapagpatawad ng kasalanan, hindi ito sapat para magdulot ng kaligtasan. Sa bahaging ito, sa sulat na ito, si Apostol Pablo ay pinapahayag niya ang totoong persona ng Panginoong Hesus at ang totoong gawa ng Panginoong Hesus. Ang mga ito ay nagpapahayag kung bakit karapat-dapat siyang paglagakan ng ating pagtitiwala, kung bakit siya ang dapat nating susundin sa ating buhay. Para sa gayon, maranasan natin ang kaligtasan, kapatawaran ng kasalanan. Ito po ang pinakaminsahe na nais kong ibahagi sa bawat isa sa atin. Yung mensahe na nagsasabi, si Jesucristo ay ang nakakataas at may otoridad sa lahat. At ito po ang titingnan natin, nakakatanungan, ano-ano ang mga dahilan kung bakit nakatataas siya sa lahat. Bakit siya ang may authority, may otoridad sa lahat. Umpisahan po natin kaagad sa Colossus 1:15. Ito po ang unang kasagutan. Dahil si Jesucristo ay Diyos. Si Jesus Christ, siya ay Diyos. Pansinin niyo po sa Colossus 1:15. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Mapapansin natin dyan na lantad na makikita natin sa verse 15 na si Kristo ay larawan ng Diyos na di nakikita. Para lalo natin maintindihan kung ano ibig sabihin ng tekstong to, ang sabi sa Hebrews, ang ibig sabihin yan, kung sino ang Diyos, ganun din si Jesucristo.
Pagtitinan nyo po sa Hebreo chapter 1 verse 3a, ang sabi dyan, ang anak, ang maningning na sinag ng Diyos, kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. Kung ano ang katangian ng Diyos Ama, gayon din ang katangian ng Diyos Anak. Pagtitingnan niyo po sa John chapter 1 verse 18, ano ang sabi diyan? No one has ever seen God. The only God who is at the Father's side, He has made Him known. Mas maiintindihan natin, maganda ang translation sa Tagalog. Ano ang sabi sa Tagalog? Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Ang anak ng Diyos, siya ay nagkatawang tao para ipakilala sa atin kung sino ang Diyos Ama. At pagtitingnan natin kung bakit siya ang makakapagpakilala sa atin sa Ama. Kasi pagtitingnan nyo sa John chapter 1 verses 1 and 2, ang sabi diyan, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. At ang salita na tinutukoy rito ay walang iba kundi ang Kristo, si Jesus Christ. Kaya nga maintindihan natin, dun sa mga alagad, sinabi nila sa Panginoong Jesus, especially si Felipe, sabi niya, ipakita mo po sa amin ang Ama, kami ay masisiyahan na. At ang sabing ganun ng Panginoong Jesus sa John 14 verse 9, sinabi sa kanya ni Jesus, mahabang panahon nang ako'y kasama ninyo at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano mo nasabi, ipakita mo sa amin ang Ama? Ibig sabihin, si Jesus Christ talaga, ang katangian niya, ang kilos niya, ang katuruan niya, ang mga tugon niya, ang pagpapakita niya ng kabanalan, ng kapangyarihan, yan din ang katangian ng Ama. Kaya nga, ang nakakita sa Kanya ay nakakita sa Ama. Of course, hindi tinutukoy dyan ang physical na anyo, kasi ang Diyos ay Espiritu. Pero ang tinutukoy dyan ay ang katangian ng Diyos. Kung ano ang katangian ng Diyos Ama, yun din ang katangian ng Diyos Anak. Sa Colossus 1:15, mapapansin natin, binanggit dyan ang salitang panghanay. Sabi dyan, siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Alam niyo po, merong maling kaisipan dyan. Ang kaisipan ay mali yung kaisipan na nagsasabi na siya ay kasama sa mga nilikha. Siya ang unang nilikha. Itong parang kaisipan dun sa salitang panganay. Mali pong kaisipan yan. Bakit? Kasi sa unang bahagi kaagad ng Colossus 1:15, sinabi diyan, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Ibig sabihin, si Jesus Christ, pinapahayag nito na siya ay Diyos. Ang Diyos ay ang manlilikha at hindi nilikha. At ganun din si Kristo. Kapag sinabing panganay sa tekstong ito, ang ibig sabihin nito ay may kapangyarihan o may otoridad o nakakataas sa lahat. Ito ang ibig sabihin ni Apostol Pablo nung isinulat niya doon sa Colossus 1 verse 15. Alam niyo, kapareho ang gantong concept doon sa awit 89. Awit 89 verses 20 to 27. Pansinin niyo po, ang sabi sa teksto, si David na aking lingkod ay aking natagpuan, ng aking banal na langis siya ay aking pinahiran. Gagawin ko siyang panganay, ang pinakamataas sa mga hari sa lupa. Ang sabi diyan, siya ay naging panganay. Pero alam natin, si David, hindi siya panganay na siya ang unang ipinanganak. No, siya ang pinakabunso sa pamilya. And yet, sinabi ng Diyos, siya ay naging panganay. Siya ang panganay. Ibig sabihin, siya ang pinakamataas. Ginawa siya ng Diyos na pinakamataas sa mga hari sa lupa.
ganito ang concept doon sa Colossus chapter 1 verse 15. Ang Panginoong Jesus, siya ay nakatataas sa lahat, may otoridad at may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Bakit? Dahil ang lahat ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Dito mapapansin natin sa Colossus chapter 1 verses 16 to 17. Kaya nga sabi diyan, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Alam niyo po, ganito rin ang sinasabi ni Apostle John sa John chapter 1 verses 3 and 4. Ano ang sabi diyan? Lahat ng mga bagay, sabi diyan sa John chapter 1 verses 3 and 4, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Nasa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Pagbabalikan natin yung Genesis chapter 1, makikita natin dyan ang paraan ng Diyos sa paglikha sa lahat. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Nagkaroon nga ng liwanag. Magkaroon ng ganito at nagkaroon nga. Ang lahat ay nilikha sa pamamagitan ng salita. At ang tinutukoy na salita doon, pag nakita natin doon sa John chapter 1 verse 1, ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Kaya nga, dahil si Jesus Christ, siya ay Diyos at siya ay manlilikha, karapat dapat natin sambahin. Karapat dapat siyang sambahin. Karapat dapat natin siyang pagtiwalaan at sundin. Sundin ang Panginoon Jesus dahil tayo ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Alam niyo po, tayo ay nabubuhay dahil sa Kanya. Pansinin niyo po sa Colossus 1 verse 17. Ang sabi diyan sa Colossus 1 verse 17, siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Alam niyo, pag titingnan ninyo ang sansinukob, ang binanggit diyan, pag titingnan niyo ang buong planeta, ang mga solar system, ang universe, ang sabi diyan, ang sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. At siya rin ang nagbibigay ng sa ating mundo. Siya ang nagsusustain. Kaya nag-exist. Ang lahat ay dahil sa Kanya sumisikat, lumulubog ang araw o nagkakaroon ng gabi at liwanag, nagkakaroon ng mga seasons. Ang lahat ay dahil kay Kristo. Mapapansin natin na ang buhay natin ay dahil sa Kanya, nakasalalay sa Kanya. Ito ay paalala sa atin, hindi tayo ang may-ari ng buhay natin. Hindi tayo ang may-ari ng ating buhay at hindi tayo ang may hawak sa buhay natin. Magandang paalala ito sa atin. May mga tao nagsasabi na buhay ko to, ako ang masusunod, ako ang magpapatakbo. That is wrong. Bakit? Kasi nga, ang sabi sa talata sa Colossus chapter 1 verse 17, na tayo ay nabubuhay dahil sa Kanya. Siya ang nagpapanatili ng lahat ng kaayusan at yun ay sa pamamagitan niya. At hindi lamang yon, tayo ay nilikha para sa Kanya. Nakita rin natin yan. Tayo ay nilikha para sa Kanya. Dito makikita natin na ang layunin ng buhay natin, ang buhay natin ay para sa Kanya. Ang layunin ng buhay natin ay para sa Kanya. Nilikha tayo sa pamamagitan ni Kristo at tayo ay nilikha para sa Kanya.
alam niyo po, gusto ko agad sabihin, magiging mali ang layunin ng buhay natin kapag ang layunin ng buhay natin ay para sa ating sarili. Alam niyo po, kapag titingin tayo sa ating paligid, ang mensahe na naririnig natin ay mamuhay para sa ating sarili, mamuhay para sa pangarap natin, mamuhay para sa gusto natin, sa ating kasiyahan. Ito ang naririnig natin na layunin ng buhay para sa ating sarili. At alam niyo po, bilang ilustrasyon lang, anumang bagay kapag gagamitin na hindi ayon sa layunin ng gumawa, masisira ang bagay na yon. Halimbawa, ito pong microphone, okay? Ano ba ang purpose, ano ang layunin kung bakit nilikha ang microphone na ito? Obvious, para mag-amplify ng sounds, para palakasin ang sounds. Ito ang purpose kung bakit nilikha yung microphone. Pero kapag gagamitin ko ito ayon sa gusto ko at hindi ayon sa gusto sa purpose ng lumikha o ng gumawa, masisira ang microphone na ito. Halimbawa, kapag gagamitin ko ito bilang pamukpok, martilyo, gagamitin ko ito pamukpok para pukpukin ang pako. Halimbawa, gagamitin ko ito pang scrub ng aking katawan habang ako ay naliligo, yung microphone. O kaya gagamitin ko itong pampalit sa pandikdik ng bawang. Ay sigurado ko, ang microphone na ito ay masisira. Bakit? Kasi kaya ito masisira, ginagamit hindi ayon sa layunin ng gumawa. Ginagamit ayon sa sariling kagustuhan. Alam niyo po, ganito rin ang buhay natin. Ito ang dahilan kung bakit maraming buhay ang nasisira. Bakit maraming buhay ang nawawala ng kabuluhan. Ang paligid natin ay puno ng kaguluhan, puno ng kasamaan at pagdadalamhati. Alam niyo po ang dahilan? Kasi ginagamit ang buhay hindi ayon sa layunin ng manlilikha. Mga kapatid, kailangan natin tatandaan na tayo ay nabubuhay sa pamamagitan ni Kristo at para sa Kanya. Ito ang dahilan, ito ang purpose kung bakit tayo ay humihinga, kung bakit tayo ay nabubuhay. Ang dahilan, para sa Kanya, para kay Kristo. At habang tayo ay nabubuhay, namumuhay ayon sa layuning ito, dito natin mararanasan ang makabuluhang buhay. Tayo ay nabubuhay para sumamba sa Kanya, para magtiwala at sumunod sa Kanya, para gamitin ang buhay natin sa paglilingkod sa Kanya. Kasi nga tayo ay nilikha para sa Kanya, para sa fellowship sa Kanya. At dito natin mararanasan ang makabuluhang buhay. Isang buhay na ganap, isang buhay na kasesya. Naiingatan tayo at nagiging kagamit-gamit ang ating buhay. Nagiging makabuluhan ang ating buhay. Bakit? Kasi nga namumuhay para sa Kanya. Tatandaan natin, tayo ay nilikha sa pamamagitan ni Kristo para kay Kristo. Ito po ang tamang layunin ng ating buhay. Pangalawa, kung bakit ang Panginoon Hesus ay nakatataas sa lahat at may otoridad sa lahat, ito po ang kasagutan. Dahil si Jesucristo ay ang pinuno ng iglesia. Colossus chapter 1 verse 18. Ang sabi diyan, siya ang ulo ng katawan, ang iglesia, siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay, upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng bagay. Mapapansin niyo, binanggit diyan yung salitang siya ang ulo. Ito po ay figure of speech, na ang ibig sabihin ay pagiging pinuno at may otoridad. Ang iglesia ay ang kanyang katawan. Ang iglesia na tinutukoy dito po ay hindi ang gusali, hindi ang building, hindi yung lugar na pinagtitipunan, bagkus ang mga taong sumampalataya sa Panginoong Hesus. Pansinin niyo po sa Efeso chapter 3 verse 6. Ang sabi diyan, at ito ang lihim sa pamamagitan ng magandang balita, ang mga hentil
ay bahagi rin sa mga pagpapala ng Diyos tulad ng mga Hudyo. Kabilang din sila sa isang katawan at may bahagi sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang mga Hudyo na sumampalataya, ang mga hindi Hudyo, ang mga Hentil na sumampalataya, sila ay bahagi ng iisang katawan ni Kristo. At si Jesus Christ, siya ang ulo, siya ang may otoridad, hindi ang tao. Hindi ang pastor o sino man, bagkus si Jesus Christ. Alam niyo po, nung nakaraang mga 4 na buwan ay pinagbawal ang physical gathering. Sabi nga, sinarado. Okay? Ang pagtitipon-tipon doon sa gusali ng church. Dahil sa COVID-19, to be honest, 4 na buwan na tayong walang sama-samang pagtitipon. Minsan may mga nagtatanong sa akin, ang tanong nila, Pastor, kailan ba muling magbubukas ang church? Nung narinig ko yung tanong niyo, kailan muling magbubukas ang church? Ang agad na pumasok sa isipan ko, hindi naman nagsara ang church. Ang isinara ay yung building, na kung saan doon nagtitipon ang church. Pero ang church mismo ay hindi ito isinara. At hindi ito pwedeng isara. Bakit? Dahil ang mga tinutukoy na church dito ay ang mga sumampalataya sa Panginoong Jesus. Sabi nga, ang church ay nagpapatuloy dahil ito ay tumutukoy sa mga taong sumampalataya sa Panginoon Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Nalala ko yung isang parang quotation na nabasa ko. Sabi diyan, the church does not close, only the building, because we are the church, the living body of our Lord Jesus, and we are everywhere. Kung nasaan ang mga mananampalataya ng Panginoon Jesus, yun ang iglesia. Nandun ang katawan ni Kristo. Kaya nga ito ang mahalagang tanong para sa iyo, kaibigan. Ang tanong ay, ikaw ba ay bahagi ng iglesia, ng katawan ni Kristo? Hindi ko tinutukoy kung ikaw ay membro ng isang relihiyon. Hindi yun ang pinag-uusapan dyan. Ang pinag-uusapan dyan sa tanong na yan, ikaw ba ay sumampalataya na sa Panginoon Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay? Ibig sabihin, ikaw ay nagsisi sa iyong kasalanan at inanyayahan mo at gumawa ka ng desisyon na tanggapin si Jesus sa puso mo, sa buhay mo, na siya ang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Pag ginawa mo ang desisyon na yan, ikaw ay naging bahagi na ng katawan ni Kristo. Pero kung hindi mo pa nagagawa ang ganyang desisyon, kailangan mong gumawa ng desisyon. Kailangan mong piliin si Jesus na siya ang maging Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Sa gayon, ikaw ay magiging bahagi ng kanyang iisang katawan. Alam niyo po, bilang bahagi o kasama sa katawan ni Kristo, kailangan natin tatandaan na si Jesucristo ang ulo natin. Ibig sabihin, siya ang may otoridad at pinuno ng buhay natin. Siya ang dapat na nagpapatakbo, nagkukontrol sa ating buhay. Kung paano ang ulo, siya ang may kontrol sa katawan. Ganon din naman si Jesus Christ sa buhay natin bilang kanyang katawan. Alam niyo po, dito papasok ang pagtitiwala at pagsunod natin sa Kanya. Bakit? Dahil siya ang pinuno at may otoridad sa ating buhay. Hindi na ang ating sarili, hindi na anumang bagay, hindi na ang ibang tao, kundi si Jesus Christ. Bakit? Kasi siya ang ulo, siya ang head, siya ang pinuno at may otoridad sa buhay natin. Alam niyo po, kung babalikan natin yung Colossus chapter 1 verse 18, pinapahayag dyan kung bakit siya ang ulo ng iglesia. Sabi dyan, siya ang ulo ng katawan, ang iglesia, siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. Isa-isahin natin ang mga talata. Sinabi sa talata, siya ang pasimula.
tumutukoy ito sa pagiging manlilikha. Ang lahat ng nilikha ay sa Kanya nagsimula. Kaya siya ay pasimula. Colossians chapter 1 verses 16 to 17. At may binanggit din dyan. Nandiyan na naman yung salitang panganay. Siya ang panganay mula sa mga patay. Alam niyo, tumutukoy ito sa kanyang muling pagkabuhay. First in order. Ibig sabihin, siya ang unang muling nabuhay. At dahil doon, may mga susunod na muling na buhay. Maganda na talakayin natin ang persona ni Jesus Christ. Kung may muling pagkabuhay, ibig sabihin siya ay namatay. Now, dito papasok ngayon, ang Panginoon Jesus, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Pansinin niyo po, sa John chapter 1, verses 1 and 14. Sa verse 1, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Tingnan niyo sa verse 14. At naging tao ang salita, at tumahang kasama natin, at nakita namin ang kanyang kalwalhatian. Kalwalhatian gaya ng satanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Sabi niya, ang salita ay Diyos, at ang salita ay naging tao at tumahang kasama ng mga tao. Now, pagtitingnan natin, sa pagiging tao niya, hindi po nawala ang pagiging Diyos niya. Siya ay nanatili pa rin Diyos. Pansinin niyo sa Colossus 1:19, pinaliwanag ito ni Apostol Pablo, sapagkat pinabuti ng Diyos na ang pagka-Diyos niya ay manahan ng lubos kay Kristo. So, hindi nawala ang pagiging Diyos niya. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. At siya ay Diyos at tao. Alam niyo po, naalala ko nung dati, may nakausap ako na ang paniwala niya na si Jesus ay hindi Diyos, bagkus tao lamang. Ang sabi ko sa kanya, naniniwala ako na ang Panginoon Jesus ay totoong naging tao. Pero hindi siya tao lang, bagkus siya rin ay Diyos. At nag-usap kami, at etong parang gusto kong pag-isipan. Halimbawa, dapat bang sambahin ang tao? Dapat bang ang tao ay sinasamba? Pagtitingnan nyo sa Gawa 10:25 at 26, tungkol to kay Cornelius at kay Pedro. Nung dumating si Pedro, sinalubong siya ni Cornelius at lumuhod para sambahin siya. Verse 26, pero pinatayo siya ni Pedro at sinabi, tumayo ka dahil ako'y tao ring katulad mo. So obvious na pinapakita dyan, hindi dapat sambahin ang tao. Kaya nga sinaway ni Pedro si Cornelius Now, balikan natin ang Panginoong Jesus. Kung si Jesus ay tao lang, dapat ba siyang sambahin? Karapat-dapat ba siyang sambahin? Ang sagot, hindi. Pero mababasa natin sa Bible, ang Panginoon Jesus ay sinasamba at pinayagan niyang sambahin siya. Pansinin niyo sa John chapter 9. John chapter 9 verses 37 to 39. Ang sabi diyan, Jesus said, "You have now seen Him. In fact, He is the one speaking with you." Tungkol to dun sa lalaking pinagaling niya mula sa pagiging bulag. At sa verse 38, ang sabi diyan, then the man said, "Lord, I believe." And he worshiped Him. Sinamba niya si Jesus Christ. At sa verse 39, ang sabi niya, Jesus said, "For judgment I have come into this world so that the blind will see and those who see will become blind." Doon sa lalaking yun, hindi lang siya nakakita physically, pagkus nakita rin niya ang katotohanan tungkol kay Jesus Christ. Si Jesus Christ ay Diyos at siya ay sinamba niya. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, yung mga bulag nakakita, yung mga nakakita ay naging bulag. Tinutukoy niya ay ang mga religious leaders na ayaw sumampalataya sa Kanya. Kaya hindi nila nakita ang pagiging Diyos ni Jesus Christ. Now, pagpapansinin natin, ito yung dahilan
kung bakit nagpapakita talaga na si Jesus Christ, siya ay Diyos. Kasi siya ay sinasamba. Sinasamba, mababasa natin yan sa salita ng Diyos. At pinapayagan ni Jesus Christ na siya ay sambahin. Dahil ang Panginoong Jesus, siya ay Diyos at siya ay tao. At ang titingnan natin bilang Diyos at tao, ano-ano ang ginawa niya. Tingnan man natin, ano-ano ang ginawa niya para sa atin. Ito po ang una. Ang una, pinagkasundo niya tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Colossians 1:20-22. At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay makipagkasundo sa Kanya, pakikipagkasundo sa pamamagitan ng pag-aalay ng anak ng Kanyang dugo doon sa krus. Dati, kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masasama. Verse 22, anong sabi diyan? Ngunit sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo, kayo ay ginawang kaibigan ng Diyos, nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan, at walang dungis. Ito ang ginawa niya para sa atin. Siya ay namatay sa krus para ipagkasundo tayo sa Diyos. Siya ay naging handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Naranasan niya ang kamatayan para bayaran ang kasalanan natin dahil siya ay naging totoong tao. Kaya nga, ang pangalawa na mapapansin natin na ginawa niya para sa atin, siya ay Diyos at siya ay tao. At ano yung ginawa niya para sa atin? Pangalawa, napagtagumpayan ang kamatayan. Napagtagumpayan ang kamatayan. Colossus 1:18. Siya ang ulo ng iglesia, ng kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Alam niyo po, ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus ay patunay na ang mga sumampalataya sa Kanya ay muling mabubuhay at magkakaroon ng bagong katawan. Alam niyo, ito ang malaking pagkakaiba ni Jesus Christ sa ibang mga tinatawag na kinikilalang tagapagligtas o mga religious founder. Halimbawa, si Buddha, siya ay nagturo, siya ay namatay at inilibing. Si Muhammad, siya ay nagturo, siya ay namatay, siya ay inilibing. Si Confucius, siya ay nagturo, siya ay namatay, siya ay inilibing. Si Jesus Christ, siya ay nagturo, siya ay namatay, siya ay inilibing. Sa ikatlong araw, muli siyang nabuhay. Kaya nga ang lahat ng sasampalataya sa Kanya, mapapagtagumpayan ang kamatayan. Siya ang panganay, siya ang una. At pagkatapos, ang mga sumampalataya sa Kanya ay susunod na muling mabubuhay. 1 Corinthians chapter 15 verse 20-22. Ano ang sabi diyan? Ngunit ngayon si Kristo ay muling binuhay. Ito'y katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang sabi sa verse 21, kung paano dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. At ang sabi diyan, sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayang kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Alam niyo, naalala ko, merong isang bata, tinanong siya ng isang matanda. Sabi niya, ang dami-daming reliyon, ang dami-daming mga tagapagligtas. Sino ang dapat kong pagtiwalaan? Ang sabi ng bata, ay simple lang yan. Pagtiwalaan mo yung namatay at sa ikatlong araw ay muling nabuhay. At yun ay walang iba kundi si Jesus Christ. Ang Panginoon Jesus ay muling nabuhay mula sa mga patay dahil siya ay totoong Diyos.
Sa John chapter 11 verse 25, ano ang sabi diyan? Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang nagbibigay buhay at ang muling pagkabuhay. Ang sino man sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay." Kaibigan, pag ikaw ay sumampalataya kay Jesus, kapag si Jesus ang naging Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, meron kang dakilang pag-asa. Meron tayong dakilang pag-asa at yun ay ang muling pagkabuhay. Ano ang pruweba? Wishful thinking lang to? No, ito ay dakilang pag-asa. Bakit? Kasi si Jesus Christ, siya ay muling nabuhay. Kaya nga ang lahat ng sumampalataya, may kaugnayan sa Kanya, ay mararanasan ang muling pagkabuhay. Alam niyo po, mararanasan natin ang lahat ng ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Colossians 1 verse 23. Ano ang sabi diyan? If you continue in your faith, established and firm, and do not move from the hope held out in the gospel. This is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, of which I, Paul, have become a servant. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ng pagtitiwala sa Kanya, nasa atin ang pag-asang ito. Kaya nga, ang paglilingkod sa Kanya, ang pagtitiwala sa Kanya, ang pagsunod sa Kanya, lahat ng ginagawa natin, maliit man o malaki, ay may kabuluhan. Bakit? Kasi naglilingkod tayo, nagtitiwala tayo, sumusunod tayo, hindi sa patay. Sumusunod tayo sa Kristong muling nabuhay at nabubuhay magpakailanman. At siya ay muling babalik. At sa gayon, magkakaroon ng judgment at maghahari siya habang buhay. Kaya nga, napakahalaga na ikaw ay may kaugnayan kay Kristo. Napakahalaga ako ay may kaugnayan kay Kristo. Nagtitiwala, sumusunod sa Kanya. Siya ang sinasamba natin. Siya ang pinaglilingkuran natin. Sa ating pagtatapos, balikan natin yung mga tanong kanina. Ang kaligtasan ba at kapatawaran ng kasalanan ay nakasalalay sa pagtitiwala sa Panginoong Hesus? Karapat-dapat ba siyang pagtiwalaan ang Panginoong Hesus? May kabuluhan ba ang magtiwala at sumunod sa Kanya? Karapat-dapat ba siyang sambahin at paglingkuran? Alam nyo, sa lahat ng katanungan yan, iisa ang sagot. Ang sagot ay siguradong oo. Bakit? Dahil siya ay, ang Panginoong Hesus ay ang nakatataas at may otoridad sa lahat. Dahil siya ay Diyos at siya ang ulo ng Iglesia. Mga kapatid, ito po yung mga tanong. Pag-isipan natin ang mga tanong na to bilang pagbubulay-bulay sa narinig natin. Para sa iyo, ano-ano ang mga kabuluhan sa buhay mo, ang mga sumusunod na katotohanan? Ang lahat ay nilikha sa pamamagitan ni Kristo. Anong kabuluhan niyan sa buhay mo? Ang lahat ay nilikha para kay Kristo. Anong kabuluhan niyan sa buhay mo? Sa pamumuhay mo? Pangalawa, para sa iyo, ano ang kabuluhan sa buhay mo na si Jesucristo ay Diyos? Pangatlo, para sa iyo, ano ang kabuluhan sa buhay mo na si Jesucristo ay totoong naging tao? Para sa iyo, ano ang kabuluhan sa buhay mo? Ang kamatayan ni Kristo. Ano ang kabuluhan sa buhay mo ng muling pagkabuhay ni Kristo? Ano-ano ang mga nagiging hadlang sa pananalig mo kay Kristo? At pangpito, sa palagay mo, ano-ano ang mga dahilan kung bakit hindi nagpapatuloy sa pananalig kay Kristo? Mga kapatid, mga kaibigan, napakahalaga na tatandaan natin, si Kristo ang nakatataas sa lahat, may otoridad sa lahat, at siya ay Diyos. Dahil siya ay Diyos, dahil siya ang ulo ng Iglesia. Pagtiwalaan mo to.
Manalangin po tayo. Ama namin nasa langit, salamat po sa pagkakataong ito. Maraming salamat po. At tulungan mo po na ang bawat isa sa amin, makita namin, mabuksan ang aming puso't isipan sa katotohanan na Ikaw, Panginoong Jesus, ay karapat-dapat sambahin sa kapurihan ng Ama, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Karapat-dapat kang paglingkuran, karapat-dapat kang pagtiwalaan. Ikaw ang pinagmumulan ng aming buhay, ng aming kaligtasan, kapatawaran ng kasalanan at ng pag-asa. Ama, andalahin ko po na ang mga nakapakinig ng pangangaral ng iyong salita ay hindi lamang napakinggan ang iyong salita, bagkus gagawa ng desisyon na si Jesus ang pagtitiwalaan at susundin sa kanilang buhay. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hello! Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Kumusta po kayo? Nababagot na po ba kayo dala ng pandemyang ito? Marami po bang nagbago dala ng new normal? Kumusta naman po ang lifestyle nyo? Mas lalo po ba kayong naging warrior? O mas na-develop po ang faith and trust nyo kay Lord? Pinaalalahanan po tayo sa Bible tungkol sa pag-aalala. Sabi nga po sa Matthew chapter 6 verse 25, "Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes?" We could all be reminded to stop sweating the small stuff. This verse serves as a reminder that God will take care of you. So, you don't have to worry. Kaya dahil dito, I encourage you din po na huwag magdadalawang isip na ipagkaloob sa ating Panginoon ang ating tithes and offering. Kasi po, alam ng ating poong may kapal ang lahat ng pangangailangan natin. At sa pamamagitan ng ating pagkakaloob sa ating Panginoon, pinapakita natin ang ating pagtitiwala. Tithing is an act of faith that helps us keep our priorities straight. It reminds us that we don't own anything in this life. God is in control, and we're only managers of what He's given us. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat nga po sa napakagandang reminder na totoo nga po, Lord, na Ikaw ang may control ng lahat ng bagay at Ikaw po, Lord, ang nagkakaloob ng lahat ng pangangailangan namin. Salamat din po sa paalala na dapat po hindi kami maging warrior, Lord God, but we need to develop our trust and faith in You. Panginoon, tulungan mo nga po kami, Lord, na maging tapat sa iyo. Lalo na po, Panginoon, sa aming kinakaharap ngayon, Lord God. Tulungan mo po kami na sa kabila ng sitwasyon na aming kinakaharap, patuloy pa rin po kaming magtiwala sa pagbibigay ng aming tithes and offering. And Lord, naniniwala po kami na Ikaw ang great provider namin, Panginoon. And Lord, patuloy din po namin nilalapit sa iyo ang aming mga kapatiran na marahil may mga pinagdadaanan din pong pagsubok ngayon. Lord, patuloy kang kumilos sa buhay nila para maranasan po nila ang katapatan mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at sa iyo po ang lahat ng pasasalamat at papuri. In Jesus' name we pray, Amen. We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. All the while
to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know the pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointments or the aching of this life is the revealing of a greater thirst this world can satisfy? What if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise?
Sa ating pangwakas na panalangin, samahan niyo po ako sa ating pananalangin. Ama namin nasa langit, salamat po. Pinakita mo sa amin ang katotohanan mula sa iyong salita. Totoo, Panginoon, na ang buhay namin ay nagmula sa iyo. Hindi namin itong pag-aari, ito ay pahiram mo sa amin. At ang layunin ng buhay namin ay para sa Panginoong Jesus, para sa kapurihan niya, sa pagtitiwala at pagsunod sa Kanya. Maraming salamat po. Tulungan mo kami na gamitin ang buhay namin ayon sa layunin ng pagkalikha mo sa amin. At alam po namin na dito na ay mararanasan ang isang makabuluhang buhay. Isang buhay na ganap, isang buhay na kasiyasya, isang buhay na nagbibigay luwalhati sa iyo. Ingatan mo kami sa bagong linggo na kakaharapin namin at ikaw ang maitaas sa aming buhay. Salamat po, gabayan mo kami, bigyan mo kami ng kalakasan, patnubayan mo po kami. At sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming buhay. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa nung una, ngayon at magpakailanpaman. Amen. Amen. I surrender, I will yield, I will bow down, I will live, I will seek you all my days, I will follow all your ways, 'cause you are my only one. You are my only one. I want to live for you, be glorified forever. My life will declare you alone, alone. Everything of me, use it for your glory.
that everyone will see, will hear, will know you are Lord of all. I will worship, I will praise, I will lift up your holy name, and I will give you all the glory and all the honor to your name, 'cause you are my Holy One. You are my Holy One. I want to live for you, be glorified forever. My life will declare you alone are Lord. Everything of me, use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know that you are Lord of all. You are Lord of all. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Oh, here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. I want to live for you, be glorified forever. My life will declare you alone are Lord. Everything on me, use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know. I want to live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord. Everything on me, use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know. That everyone will see, will hear, will know. That everyone will see, will hear, will know that you are Lord of all. That you are Lord of all. That you are Lord of all. This is your cousin. This is your hairstylist. This is the coworker that you pass in the hall every day. It's your doctor, your babysitter, your best friend. This is the neighbor down the street that you've never spoken to. This is a chair, and right now, it's empty.
but someone you know could have a life-changing experience just by sitting there. Have you talked to them? Invite someone to church this week. You never know. It might just be the moment they've been waiting for.